Sony ZV-1 Mark II. Ang gusto kong malaman, kung may silbi pa siya ngayong 2026, kasi lumabas to and it was held as the number one, kung tama yung research ko, as the number one vlogging camera nung lumabas siya. Yun yung gusto kong malaman, kung relevant pa ba itong camera na to ngayong 2026. At muli na naman ako nagbabalik sa inyong mga talapitan. Welcome back to another video. Ayan. Kamusta naman? And in today's episode, di ko alam kung bakit ko ginagawa ng video tong camera na to. Hindi, kasi ganito yan. Nung mga siguro 6 months ago, hindi, balik pa tayo. Nung lumabas yung DJI Action 5 Pro, nagpunta ako kasi inaantay ko na wala yung ano ko, nabenta ko yung Ace Pro ko, walang available, bumili ako ng DJI na Action 5 nung lumabas. Tapos hindi ko siya nagustuhan, hindi ko kursunada yung pagiging ang tawag doon, pagiging digital, masyadong digital yung itsura sa akin. Na FOMO ko pagkatapos binalik ko. Das na FOMO ko dahil lahat ng kaibigan ko puro DJI na Action 5 yung ginagamit. And then nagkaroon ng opportunity. May nakita ako, bentang Addict sa sa marketplace. So nagre-retail siya na 300 something during that time. Ito binenta 250 may mga kasamang accessories. So mga 6 months ago yan. Ayun ang ending. Ginamit ko lang siguro parang mga 1-2 beses tapos wala. Natulog na sa pansitan. Tapos pinost ko, ang tagal lang nakapost sa marketplace, binibenta ko. So sa madalit salita, dinidispatch ako na ulit yung so ang tagal lang nakapost, walang bumibili kasi binabarat, kasi nga lumabas yung Action 6. And then someday, isang araw, last weekend, may nag-offer sa akin, trade na lang daw. So, wala naman akong idea kung magkano siya, kung para saan ba siya, anong klaseng camera siya. Kasi, ano talaga ako ever since, siguro, for the past 10 years, sa pag-YouTube ko, ano talaga, ko, Canon boy. Mas gusto ko yung color science, mas natural yung itsura sa akin. Yan, gaya ngayon, ang gamit ko ngayon, yung Canon R8. With the, ano ba lente to? Makita, wala yung salamin ko 15 to 35 ba to? Not sure, man. Yan, pero ano to, zoom lens yan. Ano din to, bentang Addict May naisahan ko yung kaibigan ko. Parang binenta niya sa akin to ng parang 60 off. Kilala mo na ako sino ka. Tapos may nag-offer sa akin, sabi sa akin, nag-message sa sa marketplace. Tapos sabi sa akin kung gusto ko daw trade. Kaka-post lang doon niya ng camera. So, ni-research ko agad. Yun na nga, ito yung Sony ZV-1. ZV-1 Mark II. Yan siya. And, tama naman yung description. Mint condition siya. Walang kotong, walang kahit ano. Yun din naman yung camera ko, yung Action 5 Pro. Mint condition yun. Nung gabing yun, after niya mag-message, pinuntahan ko na agad nakipag-meet sa akin. So, straight up lang. So, mataas yung value ng camera niya versus dun sa Action 5. And then, yung Action 5, wala yung yung value. Kasi nga lumabas na yung Action 6 Tsaka yun naman yung mga problema sa mga action camera. Pag yung mga action camera, konting lang, bumabagsak na agad yung yung value niya. Hindi kagaya ng mga ganitong klase ng camera, point and shoot. It holds its value. Diba? So, pag binuksan mo na yung screen, nag-on na siya. So, pag sinarado kong ganyan. Diba? So, hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Pumayag ako. Kala ko anong una, scam. And then, it was a good trade. Kasi mataas nga yung value. Pero, nung weekend na yon, so, nangyari yun siguro Friday. Saturday nangyari. And then, Sunday, ginamit ko siya, dinala ko siya.
nang hindi ko pinag-aralan yung camera kasi wala nga akong ka-idea kung paano gumamit ng Sony. So medyo naturete yung utak ko sa kanya, ang daming pinipindot. Sa napakaliit na camera. Ayun, tapos hindi ko alam yung setting ng Sony ganyan. So dinala ko lang, inon ko lang, tapos ni-record ko. Ito yung kinalabasan, panoorin nyo muna. Right, testing of our new and old Sony ZV-1 Mark II. Dito kami sa sa Oak Tree Inn dito sa Pasadena. I'm just documenting. Hindi ko alam kung lalanding to sa channel ko. And I'm just testing this out. Itong Sony ZV-1 Mark II. And ayun, sa may kaliwa. Promising dito Ayan, sarap mo. Yung pinakamamahal naming pastor. Si Pastor Ray Ramos. Yung the pastor's wife. Tapos, sinunod ako yung big big niya. Kasi, nahilig siya sa mga bracelet, gumagawa siya ng bracelet. JJ lang, eh. So sabi niya, Dada, can I make a bracelet? Sure. Ilan? Pero sabi ni Doktor, James. Yung manaligaw? almost 2 months. Ano yung isda to? Ano fish to? Ha? Wala. Ilan? Soul. Ha? Soul. Our food. The chicken wings, Maybe pero hindi na ubra. shrimp, walnut shrimp, Kasi naiban sanay soup. yung mga aso. Pwede masarap dito ha. Ano? Ano ka palara mo? You are very expressive and positive in word, act, and feel. Accurate ah. Your presence livens up any conversation. Wow! Got it there. Children will play an important role in your life. Children. Siri, magiging pastor ka daw. Your first choice is always the wisest. The best mirror is often a good friend. Ikaw, Jay. A visitor shall delight. Uy. Soon a visitor. Shall delight. Yeah. Pwede. Ikaw, Jay. Ikaw. May isa pa, sino may gusto? Take that chance you've been considering. Take that chance you've been considering. Take that chance. Ikaw. Binigan ka? Ano sa'yo? Chance, magpakasal na kayo. If you are waiting for the perfect time, you will wait forever. Tama! See? Arjo, get We're married. going to Vegas Vegas. right now. Don't forget, dowry. In our culture, we practice dowry. Ikaw dyan, ano sa'yo? You will live a long prosperous life. Wow! Walang dowry siya. Si Cassidy, dalawa. Dalawa. Ba't dalawa? Kasi sabi niya, Dada, everybody got compliments, I got an advice. First advice. Read. Ay, thank you. Go. It's best to consult others before taking unusual action. It's best to continue. It's best to consult others before taking unusual action. So sabi niya, why did I get an advice? So si Ate Grace, Cassidy, here's another one. Basa. Be careful extravagant. Advice. Ano sa akin? Hoy! You're gonna get millions? A short stranger will soon enter your life. So after nung araw na yun, katakot-takot na pagsisisi inabot ko. Grabe yung pagsisisi. Sabi ko, pangit nitong camera to. Ayun ang tinatawag na user error. Diba? Lahat na ng uga, ang pangit ng kulay. So yung setting, marami siyang setting. So, pero pinag-iisipan ko pa rin. To keep or not to keep? What do you think? I'll do some more test outside. And then meron siyang isang feature na hindi ko pa na susubukan, which is yung
Cine Vlog. Ano siya, it was really created for vlogging, for content creation. Yun. Ganun siya ganun siya minarket eh. Tapos meron siyang iba-ibang color profile. Let's go outside. Alright, now on the Sony ZV-1 Mark II. Ayan, kumusta naman ang quality. So naka-on yung ND filter. Meron siyang built-in ND filter. Tapos meron siyang stabilization. Naka-on siya. Steady shot ang tawag sa kanya. How does it look? Yun yung dynamic range niya. Audio. Kamusta naman yung audio? Nilagyan ko ng dead cut eh. Tapos ngayon, pagka naka-on yung yung steady shot niya, parang lumalabas lang siya, parang 24 eh. Parang 24 mil lang. Pero kung hindi, kung naka-off yun, 18. Kaso mauga. Ayan, so, naka-ano ko ngayon, AV mode. Aperture, priority, tapos automatic lahat. Ayan, pasensya ka na kung wala ka masyadong naiintindihan sa mga pinagsasabi ko. Pagpasensya mo lang. Tatanggal lang ako ng kati. Yan ang ko eh. Ito lang naman ng munting kaligayahan ko. Pero pinag-iisipan ko pa rin kung Kasi masyado akong nasanay lately sa mga sa mga convenient cameras. Yung convenient camera na sinasabi ko, pagka nakakita ka ng mga gumagamit ng isa na ako dun, ng mga action cam. Convenient camera yon. So kung tatanungin mo ako, ano ang mas kung mag-start ka ng YouTube channel mo or gusto mo ng mag video, anong camera? Siguro mas isasuggest ko yung ganitong klase ng camera eh. Kasi dalawang bagay yan eh. Kung gusto mo if you want to capture the moment, kung gusto mo i-preserve yung moment, yung pala yun. Kung gusto mo i-preserve yung moment, kumuha ka ng totoong camera. Parang ito, totoong camera to eh. Malaki yung sensor nito eh, compared sa mga action cam. Kasi yung mga action camera, ang purpose na lang, ang totoong purpose nun is action. Kaya nga action camera eh. Diba, kung mag-skiing ka, mag-bike ka, magmomotor ka, magsusurf ka, action. Diba? So if you want to capture the moment, pag-action camera ka. Pero if you want to preserve the moment, lalo na yung mga home videos, mga video ng mga anak mo, ng pamilya mo, kumuha ka ng totoong camera. Tapos from there, simulan mo muna sa maliit. Parang ako dati, nagsimula ako sa sa G7X na Canon. Tapos doon na nagsimula ang kalbaryo ng asawa ko. Nanganak na ng nanganak. Yan. So ito ngayon, medyo pwede na. Medyo nakikiputan lang ako. Kasi nga yung mga action camera talaga namang ang wild nung di ba? Nung field of view nun, ang lalapad, ang lawak eh. Tapos grabe pa yung mga stabilization nun. Di ba? Kahit tumakbo-takbo ka. Ito pagka tumakbo ka, ayan tamang hilo eh. Ay, subukan natin yung yung sinasabi ko, yung cinema ano nga ba yun? Cine vlog o cine mode, hindi ko alam. Okay, ayan. Ito yung ito yung cine vlog mode. Ayan. Mukha na bang cine? Mukha bang cinematic? What do you think? Tapos ang maganda nito, meron siyang yung cine vlog mode. Merong iba-ibang color profile. Gaya nito. Pwede ko siyang bago-baguhin. Ayan. Clean. Ayan, luminis ba yung tsura ko? Clean. Classic. Ayan. Classic color. What do you think? Ano sa palagay mo? Anong maganda? Okay, ano pa ba? Classic, clean, chic. Ito yung kursunada kong kulay.
chic, tapos meron ding fresh. Ayan, no? Freshness. Kaso masyadong mapula to eh. Meron ding mono. Ano pa ba? Ayun lang. O, dito na tayo sa chic. Ayan. Tapos, okay sana eh. Kaso baked in na yung ano, yung mga bars niya sa taas at sa baba. Hindi mo na mapalitan. So, ito na yung ano niya. Aspect ratio niya. Palapad pa rin naman. Pero hindi mo na ma-manipulate pagka ito yung ginamit mo. After mong i-edit or siguro i-zoom in mo, di ba? So lalo kikipot. Yun. Anyway. Yun. So yun yung iba't ibang modes na sinasabi ko. At tas meron pa palang ano, isang magandang feature to. Nakakaliw din, ang daming feature. Gaya nito. Hindi ko lang kung may mangyayari. I-blur niya yung background mo. Ayan. Background defocus ang tawag sa kanya. Ayan. Pag naka-on, ito naman, pag naka-off. Ayan. Background defocus ang tawag sa kanya. It's very natural. Ayan. Ito, yung mga yan, pag action camera, pansinin mo, kung meron kang ano, action 5, 6, maski yung 4, Osmo Pocket 3, Ace Pro, digital yan. Para kang naka-ano, alam mo yung filter na posterized? Parang ganun. Ganun yung itsura. Parang cartoon yung background. Lalo na pagka low light, lahat digital eh. So dun siya bumabawi. Ito, ang nagko-compensate talaga dito is yung ano, yung pinaka-lente niya. Diba? Not so much dun sa digital side. Yung ano nga yun, defocus, di ko alam kung digital yun. Pero mukha namang hindi. Para sa edad ng camera na to, 3 years old, 2023 yata lumabas to eh. Masasabi ko versatile tong ano itong camera na to. Kasi ano, 'di ba? What do you think? So, studio camera, 'di ba? Pang talking head. Mahusay, no? Pero ngayon naka-manual ako. Yun, so kung kailangan mong pag-aralan talaga yung camera, kung ito yung camera na gagamitin mo. Pero for an all-around camera, tas para sa price point niya versus an action camera na fake yung image, dito na ako. 'Di ba? So pwedeng pang vlog, pang talking head. Yung marami kang pwedeng gawin sa camera na to. Yun nga lang yung audio, yun ang medyo diskumpiyado ko. So kailangan mo lagyan ng ano, ng external. So may hookup naman, so pwedeng external microphone. But all in all, man, I think it was a good trade. So ang mga naging concern sa camera na to, ayon sa aking pagsasaliksik, nag-overheat daw yung ganito. Tapos yung battery niya, sobrang late ng battery. Ito lang yung battery, oh. So what do you expect, man? Sobrang late ng battery. So kung magde-decide ka na bumili ng ganito, siguraduhin mo na bibili kang extra battery. So nung lumabas to, ni-retail to ng ano eh, 900, 899 ba? Ngayon ang bago niya, nasa ganun pa din eh. Pero makakahanap ka ng mga used na maganda yung condition na parang ganito, between 4 to 600. So imagine, di ba? Yung value niya ganun pa rin. Ilang taon na nung lumabas. Pagka bumili ka ng ng action camera, next month wala na value yung camera mo. So to keep or not to keep, we'll see. Kasi unang-una,
Wala naman akong paggagamitan. Siya. Hanggang dito na lang. And then let me know what are your thoughts. Maganda ba yung quality? To keep or not to keep? Ayan. So kung hindi ko naman siya gagamitin, siguro it's just, good to have a Sony. Dito sa aking mga collection. Nakakatakot lang ito. Baka next scene, bibira na ako ng full frame na Sony. I'll see you guys on the next one, and lagi mong pakatatandaan, at the end of the day will end. And always wear that smile because Jesus loves you. Thank you po.